Okay, magandang hapon mga bossing, no? Ayan, so for today's video, ay ipapakita ko sa inyo yung aking authentic na mga banahaw, mga idol. So Mount Banahaw po ito, at sana'y tapusin nyo po itong video para makita nyo po yung quality ng materials natin. At syempre, no, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Syempre, mag-comment ka na rin mga idol kung saan ang location mo para alam ko kung saan umabot yung aking video. So ayan po yung aking pure tornado hats mga idol. Authentic from Mount Banahaw Game Farm mga idol. Ayan po. So papakita ko sa inyo at ituturo ko naman sa inyo kung paano po kumilatis ng mga inahin. At sa panahon ngayon mga idol ay kailangan na magaling kang kumilatis ng inahin. So yan po yung aking pure tornado hats. Ayan po, purong-puro po yan mga idol. Medium station lang po yan mga idol ha. Medium to high. Maliit lang po talaga ang isang pure tornado hats. Ayan po, kita nyo naman, tayo yung palong, aluwang-luwa yung mata, mapula. At yung balikat niya mga idol, talagang napaka-laki. Then ngayon mga idol, ituturo ko naman sa inyo kung paano kumilatis. So, ipapakita ko muna sa inyo itong aking inahin, no? Kasi ang inahin ko, dalawang klase. Merong P-com na tornado, meron ding straight com na tornado hats. So ngayon mga idol ay ipapakita ko sa inyo itong aking inahin na P-com. At kung paano siya kilatisin at yung mga katangian ng isang inahin ay ituturo ko rin sa inyo mga idol. So kung mapapansin nyo, ayan, kailangan po ay heart shape yung katawan. Ayan mga idol, oh. Maliit lang po yung ulo dapat, tapos yung mata, luwang-luwa. Ayan, manipis po ang paa. At syempre mga idol, dapat walang balakang. Okay, kasi ang inahin, pagka may balakang, automatic mga idol, hindi yun ganun ka-hybrid. Yun ang tinatawag na mistiso, pag malaki yung balakang. So, dapat wala pong balakang mga idol. Then, next naman ay papakita ko sa inyo itong aking straight com mga idol. Ayan, kung mapapansin nyo, trio po yung, quadro po yung tornado hats natin. So, sa lahat ng mga nakakuha ng tornado hats natin, yan po yung nanay at tatay mga idol. Yan naman po ang aking straight com. Maliliit lang po talaga ang mga banahaw mga idol. Huwag nyo pong asahan na malaki ang banahaw. Maliliit po. Lalo pagka sisiw. So, ayan po, kung mapapansin nyo, medium size, pero high station, maganda ang tindigan, mga idol. At ang katangian na nagustuhan ko sa isang tornado hats, mga idol, ay napakabilis niyang gumalaw at napaka-multiple ng kanyang palo. Talagang umiikot siya sa taas, mga idol. Kaya siguro binansagang tornado hats. Kasi umiikot yan sa taas pagka pumalo. So, ayan po, kailangan po, pag inahin, walang balakang mga idol. Ayan o, heart shape mga idol. Okay, yan ang dapat nyo titignan pag pumili kayo ng inahin. Dapat nakapuso. Heart shape, ganun din po sa lalaki mga idol. Ayan, tuturo ko sa inyo mga idol mamaya. Ayan, sobrang nipis ng paa, mabalikat, at wala pong balakang yan mga idol. Palatandaan po yan na yung manok mabilis at napaka-accurate. Yan o, quadro po yan mga idol, authentic po yan. Kaya hindi po kayo magsisisi sa mga nakakuha. No? Ngayon mga idol, dito naman tayo sa ating mga kanawayon na hindi ko na-flex nung nakaraan kasi naputol pala yung video. So, tuturuan ko naman kayo kung paano nga ba magpalabas ng tappy muff. Ibig sabihin mga idol, ituturo ko sa inyo kung paano magpalabas na may bigote tapos may tappy pa. So papakita ko lang sa inyo muna itong aking mga RRCN na mga F1. Anak na po ito ng aking authentic. At yung mga tappy muff ay binili ko lang po yan sa legit breeder ng RRCN kasi wala po akong ganyan. So ayan po, bumili na rin ako sa kanila.
Ayan po, kita nyo may balbas. Pero wala siyang muff. Ibig sabihin, kailangan pang i-develop para magkaroon ng muff. Ang gusto ko sa kanya mga idol, magkaroon siya ng tapi, pero yung tapi, yung tapi malaki, dapat makapal. Para pagka inulot mo, mabilis ulutan. Pero iwan ko lang ngayon sa kanawayon. Then ito naman yung, ayan, tapi yan, walang balbas. Yung kanina may balbas, yan, wala namang balbas. So, ang gagawin ko dyan mga idol, ang gagamitin kong broodstock niyan ay yung aking tapi map, yung may balbas at may bigote. So kaya po ako kumuha ng ganyan para flexible po tayo kasi may mga white streamer ako. Ipapasok ko dyan yung white streamer para maging white streamer po na ganyan, bigote. Ito naman yung aking Cuban Tiger mga idol. Ayan, RRC na nag-Cuban Tiger. So kakaiba yung kulay niya. At yan po ay paitlog na mga idol at pulit po yan. Ayan. Kasalukuyan ko na po yung binibreed yan sa white streamer at saka sa tapi muff. Para next year, makapag-share na tayo ng mga lahi niyan mga idol. Ayan po, tingnan nyo mga idol. Wala pong balakang yan. Kailangan heart shape mga idol puso. Hugis puso ng saging yung katawan ng isang inahin. At syempre dapat manipis yung paa. At medyo luwa yung mata. Okay? Tapos mapula. Yan naman, ang ating, ayan, regular na kanawayon na white streamer, pero para siyang nag-Cuban Tiger. Ayan parang Cuban Tiger mga idol napakaganda ng sukat, puso ang katawan. Kasalukuyan ko na po yung binibreed mga idol Hindi po yan pang out, yan po ay aking gagamitin this coming national breeding season. Then, ito papakita ko sa inyo mga idol, itong aking bulik na galing mismo sa Nini Aguilar Game Farm. So, dalawa po yan mga idol mother and daughter. So, yung daughter niya yung isa. Ayan, papakita ko sa inyo, yung daughter niya ay nasa kanan. Siya nasa kaliwa. Tignan niyo mga idol. Ganyan po tayo mag-breed. Kung anong itsura ng nanay, ganon din po ang itsura ng anak. So, kita niyo mga idol? Wala pong pinagkaiba yan mga idol. Kaya gaya nga na sinabi ko, kung ano ang kinuha ko sa isang malaking farm, yun din yung ibibreed ko. Hindi ko napapasukan ng kung ano-anong bloodlines. Yan po ay striker, Allen Roundhead na bulik mga idol. Ayan napakaganda. Medium lang po yan mga idol Medium station. Medium to high. Medium size but high station siya. Maganda yung tindigan pero medium lang yung katawan. At yan din yung nagustuhan ko sa mga stags na mga medium dahil napakabilis nilang gumalaw. Next ko may papakita mga idol, kung regular na kanawayon yung dalawa, ito naman ang mga white streamer. Ayan, ganyan ang gusto kong ma-adapt na lalaki. Ganyan yung tapi niya, tapos makapal yung bigote niya. Diba? So, makapal yung bigote niya. Di napakagandang tignan mga idol. Ngayon, papakita ko naman sa inyo, si tapi map, nakikita nyo na po yun kasi binablog ko lagi yon. Yung magiging anak niyan, no? Pag kinumbine mo yung may bigote at may tapi, so papakita ko rin sa inyo yung magiging anak niyan. Siyempre, ganun din mga idol walang balakang. Pagka patiwarik, no? Pag hinawakan nyo yung balakang ng manok at patiwarik, ibig po sabihin yan po ay mistiso or hindi magandang klaseng manok. Siyempre, manipis. Manipis yung paa at mabalikat. Then ito naman yung isa pang white streamer natin mga idol na tapi. So pag pinarisan mo yan ng may bigote, ang iaanak po niyan, white streamer na tapi muff. So ayan may sa ulo. Di ba? Ang napapansin ko kasi diyan sa mga may ganyan mga idol, mga tapi ay mabibilis gumalaw. Ayan kita nyo naman, pinapakita ko sa inyo kung paano kumilatis ng mga inahin
At the same time, para naman sa mga baguhan, ay magkaroon kayo ng idea kung paano nga ba kumilates, lalo pag hindi nyo alam kung saan galing yung inahin. Ngayon mga idol, ito naman yung combination kung ibibreed mo sila dun sa kumpleto na. Pero bago ko ipakita yung lalaki, uulitin ko muna at kukunin ko muna itong isang babae para maintindihan nyo kung paano nga ba magpalabas ng may bigote. So yan, kita nyo yan, tapi lang, walang bigote. Ayan. Tapi lang po, walang bigote. Yung isa namang inahin mga idol, ayan, ay may bigote. Ngayon, ang anak niyan mga idol na may bigote, ipapasok ko doon sa may tapi. Tapos yung anak ng tapi, ipapasok ko dyan. Ang final result ay magiging katulad ng ating broodstag na tapi muff. Pero hindi ganyan ang kulay, white streamer na po. Depende po kung saan magmamana. No? Pero ayan, magiging ganyan na po ang itsura. So ito ay hindi pa fully developed talaga. Kasi maliit pa lang yung muff niya. Ay yung tapi niya, ayan, maliit pa lang. So dapat makapal yan. Para medyo Santa Claus talaga mga idol. Ang kagandahan sa kanila mga idol ay napakagaling nilang mamalo. Napakagaling nila. Mapaa po yan. Nakaliyad po yan pag pumalo. Ayan. So yan po ang kasalukuyan kong ginagamit sa kanila para ma-perfect combination, no? Pag na-perfect ko na, then let's go. Babalik natin sa original para talagang purong-puro RRCN po mga idol. Then next video naman natin, dito naman tayo kung saan nakapaloob yung lahat ng banahaw. Sinisiparate ko kasi yung banahaw mga idol, kaya gaya nga na sinabi ko, banahaw sa banahaw lang. Okay? Ayaw kong haluan ng ibang bloodline yung Mount Banahaw dahil napakaganda at napakalakas. Ito lang yung sample, yan mga F1 ko yan mga idol, dalawa yan. So naka-breeding din yan, ibig sabihin mga idol, napakagagaling yan. So kita nyo naman, yan yung nagmana sa mga tatay nila. Yan o. Dalawa po yan mga idol. Pakita ko naman sa inyo. Itong, yan po ay late born. Yan, late born po yan mga idol. Ito naman yung isa, medyo maganda yung isa kasi itim na itim. So kakaiba to mga idol, itong isa. Na ipapakita ko. Pero late maturing siya. Mostly sa banahaw kasi early maturing. Pero ito nag-late. Kaya ang pagkakaalam ko dito, super to mga idol. Yan po ating Mount Banahaw na SBR. Super brown red. Ayan, kung mapapansin nyo. Napaka pulang-pula ang mukha. Late maturing yan mga idol. Din tingnan nyo, wala po yung buto. Wala ka mahihipong buto. Kasi pag may nahipo kang buto dyan, sa may bandang hita niya, mabagal po yung galaw ng manok. Or hindi ganun kagaling. Ayan, sinishare ko sa inyo yung kaalaman ko mga idol based on my experience. Okay, na-experience ko na po yan bago ko po sa inyo i-share. At take note, para lang po ito sa mga baguhan at mga backyard breeder na nagsisimula pa lamang. Para naman may idea kayo at hindi kayo malugi pag kayo ay nagmanok. Yan po ang aking GM Fantastic. So ngayon mga idol, po proceed na tayo dito sa ating Mount Banahaw area. Ayan po. Medyo masuka lang mga idol, no? Kasi maulan, maputik. Ayan, medyo tuyo na yung lupa. Ayan po yung mga banahaw. Banahaw po lahat yan mga idol ha. Ayan, napakaangas. SBR at Perfection Roundhead yan. At Lemon. So ngayon, yan yung aking battle crosses, no? Battle crosses po yan. Ayan po yung Butcher sa Tornado. Ayan, Butcher sa Tornado. Malaki mga idol. Kaya ako kumuha niyan kasi yung palo niya nagustuhan ko talaga nung binitaw namin sa Mount Banahaw. Grabe, hindi po malapitan. So ayaw ko sana ng cross, pero itong Butcher at SBR pala ay napaka-accurate at napakalakas. Sila lang po yung nakita kong malaki na mabilis mga idol. So real talk po yan. Ayan. So bago po ako kumuha ng materyales, sinisigurado ko pong nabibitaw ko dun sa farm. Hindi ko naman po binibidyo
Kasi nga po, hindi ko naman i-out. But alam ko yung kalidad ng kinuha kong materyales, no? Kaya hindi na ako nagbibideo. Tignan nyo mga idol, wala pong butong may ipo dyan. Okay, heart shape. Then, naka 45 degrees yung buntot. Yan po ay 3 years old na po yan mga idol. Grabe, napaka-sus. Kung makikita nyo lang ang palo nyo sa personal. Grabe, hindi malapitan yung pa mga idol. Yan po ang butcher sa SBR. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung ano nga ba ang kaibahan ng pure na SBR at ng Battle Cross na SBR. So yan, nakikita nyo maliit. Yan po yung pure. Yan, yung maliit na yan. Then ngayon, sasampulan ko naman kayo na meron talaga akong PCOM na SBR. Ayan po, yung PCOM nating inahin. So ngayon, hulihin natin mga idol para ma-face to face nyo at makita nyo kung ano nga ba ang standard, no? O paano kilatisin ang isang Mount Banahaw. Actually, si Don Ramon po ang kumilatis niyan. Then, ni-revive ko na lang po. So, parihas talaga kami ng kilatis. So, tinuro din niya sa akin yan mga idol. Shinare ko lang sa inyo. Tinuro po yan ni Don Ramon kung paano kumilatis ng inahin. Then, shinare ko lang sa inyo. Ayan, bandit po yan ng Banahaw. So, ayan, dapat nyong tatandaan ay yung manipis po yung paa at nakaluwa yung mata. Tignan nyo mata yung mga idol. Nakaluwa po yan. Siyempre, wala pong balakang mga idol. Ayan. Walang balakang. Kasi mga idol, pag nag-iba ng shape, yung balakang niyan, kumbaga pag hinipo nyo galing sa taas, tapos pagbaba palaki, ibig sabihin hindi po yan. Yan po ay native or mestizo. Pero ganyan, diba? Ang nagturo po sa akin yan mga idol, si Don Ramon, isang legendary breeder at sikat na may-ari ng Mount Banahaw. Diba? Mate. Ito, ipapakita ko sa inyo ang pure broodstag na super brown red ni Don Ramon Monchero, mga idol. Ito na yung final video natin. Tignan nyo po at ipapakita ko sa inyo kung gaano nga ba kaganda. Maliit lang po yan mga idol. Inuulit ko po, maliit. Medium size but high station. Multiple shuffler, high speed, and good cutting ability. Yan po yung taglay niyan mga idol. Tignan nyo mga idol, 2 taon na pero yung mukhang stag. Mukhang bata. So, ayan. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating video. At comment na lang po sa mga location nyo mga idol. Para naman alam ko kung saan umabot ang aking video. Ayan po. 2 years old mga idol pero tignan nyo itsura. Batang bata po, parang 7 months lang. Ganyan po. Iniingatan natin yung ating materyales. Bira ko po yung ibitaw mga idol. Okay? Ayan, 45 degrees. Luwa yung mata, medium. So, yun lang po mga idol. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa GTP Game Yard. Thank you mga idol.